Gawa tayo ng use oil kalan. Ayan, kumpleto na tayo sa gamit. At nasimbol ko na rin yung gagamitin doon para sa use oil kalan. Ayan guys, kailangan natin dumiskarte. Dahil sa mahal ng gas ngayon, kapag hindi mo ginamitan ng diskarte, matataga ka talaga sa presyo ng gas. Kaya siyempre maparaan tayo, hindi tayo magpapatalo para makatipid lang tayo sa pamumuhay natin sa araw-araw. Siyempre hindi tayo magpapatalo. Yan ang tatak Pinoy, hindi magpapahuli sa larangan ng pagdidiskarte. Kaya gumawa ako ng paraan para humanap ng way para makapag tipid tayo sa gas. Wow. So yun guys, abang-abangan nyo pag natapos na to. Okay, let's go. So yun na nga guys, bubutasan natin yung pinakatubo nya. Kailangan kasi butasan yun para doon lumabas yung hangin ng blower. So sa akin 8 lang yung linagay kong butas. So kailangan kasi yung iba pataas, tapos yung iba naman pababa, para yung apoy niya is maganda yung kalalabasan. So nasa sa diskarte nyo rin guys, kung gusto nyong pantay lang yung butas niya. So mahirap talaga siyang butasan kasi napakaliit lang yung talim ng barena. Kaya so sa ako naman, kaya ko naman siyang butasan ng nakatagilid siya. So nasa sa inyo na rin, diskarte nyo rin guys. So ayan na nga medyo matagal siya bago siya lumubog dun sa tubo. So yun nga, mukhang na-reject pa nga dyan guys yung talim ng barena. So pinalitan ko yan dyan para mabutasan natin yung pinakatubo niya. Yan dyan kasi lalabas yung hangin na galing sa blower para maganda yung hagod ng apoy niya.
So yun na nga guys, naghahanap na ako dyan ng talim ng Barena kasi na damage yung ano niya, yung isang talim na linagay ko. So kailangan natin na palitan para mabutas natin yung tubo, yung dulo niya. Medyo mahina lang yung pamutas natin. So yun guys, natapos na nating maikabit doon sa tubo yung eskwala na para sa hangin, saka sa use oil natapos natin. At ito, gagawa na naman tayo ng patungan ng kaldero, and then itatap na natin dyan yung tubo nya, yung kung saan magagaling yung apoy. Yan, i-welding lang natin yan, tibayan natin para hindi gewang-gewang, hindi mag-8-8 yung ano nya. So bali yan magiging tibay ng ating patungan. So ayan na yun, no? So kompleto na yung pagka-set up natin yan. So kailangan na lang natin ng tibay ng ano, pagpapatungan ng kaldero. So yun guys, abang-abang na lang ulit. Isi-set up ulit natin yan para magamit na natin. Yan ang sinasabi ko guys. Tapos na tayo sa ating ginagawang use oil. O diba, malaking pakinabang yan. O simplicity. Actually hindi pa siya lubusang tapos. Okay, kasi wala pa siyang switch na kahit 1.5, nalagayan lang siya ng use oil. Pero yung blower, yan, okay na. So dyan, lagyan ko lang ng use oil yung sa loob.
Yun guys, yan. Okay na siya guys. So, pwede na nating salangan ng kahit anong pwedeng isalang dyan. So, yun diba? Successful. O, ha? Kung sa ngayon, wala pa tayong nailagay na kailangan kasi may switch tayong ilalagay dyan sa pinakagas niya. Yan dyan sa ibabaw. So, yung ilalim niyan, yung malaking tubo, yan yung blower, yan, blower yan siya, yan. So, kaya kailangan pa rin natin ng kuryente. So, konti lang naman yung gasto niyan, kuryente. Yan.